Kumusta mahal na mga mamumuhunan at mga ngalakal? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Maaari mong i-pause ito kung gusto mo. Iminumungkahi namin na tingnan mong mabuti ang lahat ng mga parameter ng organisasyon. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. The Baldwin Insurance Group, ticker, BUIN. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data mula Mayo 25, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya The Baldwin Insurance Group Inc. na bibilang sa subkategory. Fear Exchange, 5 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing na hindi kinatawan. Makikita natin ang mga huling desisyon sa pagtatapos ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, -7 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa pangkalahatan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong merkado sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa rating ng kumpanya na -7 puntos The Baldwin Insurance Group. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya The Baldwin Insurance Group Inc. at mga subkategory na kumpanya, makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya The Baldwin Insurance Group nagpakita ng dynamics ng 8%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 4.3%. Market capitalization ng kumpanya The Baldwin Insurance Group Inc. nagkakahalaga ng $4.42 bilyon. Ang market capitalization ng subkategory ay $14 bilyon. The Baldwin Insurance Group account para sa isang bahagi ng 32.207%. Ito ay isa sa mga leader sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.61 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $11 bilyong. The Baldwin Insurance Group bumubuo ng bahagi ng 5.374%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi The Baldwin Insurance Group sa subkategory sa kaso ng stock market valuation ay 32.207%. Ang book value ay 5.374%. Ito ay 83% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance ng subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa $1.578 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 258.7% ng equity. Rating ng utang ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 0. Ang average sa subkategory ay 562.5 na mas masahol pa kaysa sa average sa subkategory. Rating ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $32 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa $262 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 3.1. Ang average para sa subkategory ay 2.8 na 11% mas mataas kaysa sa average para sa subkategory. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $1,420 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan.
Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang marginality ay -2.3%, na may average na 0.5% sa subkategory. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 2.8%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 70.88%. Ito ay 120% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $1,075,000. At para sa subkategory $2,366,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 54.6%. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay $7,800. Ang average sa subkategory ay $4,200. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 85%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, -0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay $345,000. Subkategory, $839,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 143%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, -0.5 puntos. Shares for sale ay 7.6%, na may average para sa subkategory na 4.2%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 40% para sa kumpanya The Baldwin Insurance Group Inc. Sa subkategory, ang RSI level, 14 na, ay 43%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $38.01. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $47.3. Ang dynamics ng aktual na pagtatantya at ang consensus forecast ay humigit kumulang 25%. Tignan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian. Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri sa seguridad The Baldwin Insurance Group. Stock Valuation Reference System Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng sell trade sa $38 kada share. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamantayan sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 33.55. Ang stop loss ay nakatakda sa 42.45. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hunyo 24, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, GZNUL, magiging pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng help system, Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakamahusay na madla sa planeta.